Huhukayin ko ba o hindi? Ayon sa estadistika ng Alyansa ng Kayamanan, mayroon lamang 20% na pagkakataon na makahukay ng mga gamit na hindi mapanganib. Ang natitirang 80% ay puro kamalasan at sakuna. Napakaliit ng tsansa. Hindi madaling mapunta sa mundong ito pagkatapos ng transmigrasyon. Paano kung makahukay ako ng pugad ng mga zombie o sumpa ng multo? Siguradong tepak ako agad sa oras na iyon. Pinakabagong balita, isang lalaki ang nakahukay ng isang dakilang espada sa palasyo ng Zuyu. Matagumpay niyang nawasak ang mga limitasyon ng katawan ng tao, at binuksan ang katawan ng isang immortal na espada. Isang nasa katanghalian na lalaki, upang baguhin ang kanyang kapalaran, ay gumamit ng 18 mapa ng kayamanan. Sa wakas, nakahukay siya ng isang prinsesa sa Jinzen KTV. Ayon sa mga bali-balita, ang prinsesang ito ay nagmula sa isang sinaunang kaharian, may mataas at marangal na katayuan. At agad na naging katuwang sa buhay ng lalaking iyon, ang pioneer sa paggalugad sa Mars, ang Haring Ma. Kamakailan ay gumastos ng bilyon-bilyon upang bumili ng napakaraming mapa ng kayamanan, at nagbabalak na magsagawa ng malawakang paghuhukay. Ang nangunguna sa artificial intelligence, si Ultraman, ay pinaghihinalaang nakahukay ng isang totoong ligaw na Ultraman. At ito ay itatanghal sa isang pampublikong exhibition. Isang babaeng estudyante sa universidad ay nakahukay ng pugad ng Chainsaw Man sa kabundukan, at siya ay banihag ng Chainsaw Man. Sa kasalukuyan, ang alyansa ay aktibong nagsasagawa ng pagsagip. Ito ay panahon kung saan ang lahat ay naghuhukay ng kayamanan. Ang bawat tao ay may pagkakataong makakuha ng mapa ng kayamanan, at pumunta sa itinalagang lugar upang maghukay, upang makakuha ng pagkakataong baguhin ang kanilang tadhana. Ngayon, ang lokasyon ng paghuhukay sa mapang ito na hawak ko ay ang banyo mismo sa harap ko. Subalit, ang paghuhukay ng kayamanan ay may malaking panganib. May nakahukay na ng pugad ng kamatayan. Sa isang saglit, ang isang maliit na bayan ay nilamon ng kapangyarihan ng kamatayan. Isang pamilya na may 12 miyembro ay lahat naubusan ng dugo dahil sa isang misteryosong puwersa. Ang mga ganitong trahedya ay walang katapusan. Ano ang malakas na ingay na iyon? Anong nangyayari? Ulat na pangkagipitan. May nakahukay sa gusali ng Taeyongzon ng isang vampirang konde. Pinapayuhan ang mga tao sa malapit na magtago agad. Bilis, takbo na kayo. Saklolo, nasaan na ang mga tao mula sa alyansa ng kayamanan? Tulungan niyo kami. Anong klaseng halimaw ito? Napakabangis nito. Lagot na, papunta na yata siya sa direksyon ko. Ang lakas ng loob mong halimaw ka. Narito ang hari ng kidlat. Huwag kang maging mapangahas. Ang hari ng kidlat, naaalala ko na, noong nakaraang buwan, may nakahukay ng isang baluti ng kidlat. Matapos itong isuot, ang lakas niya sa pakikipaglaban ay biglang tumaas ng 100 beses. Tinawag niya ang kanyang sarili na hari ng kidlat. Walang kapantay ang kanyang lakas. Dahil narito ang hari ng kidlat, ligtas na tayo. Napakalakas naman ito. Ang hari ng kidlat ay direktang pinagpira-piraso. Tapos na tayo. Ito ay siguradong isang dakilang demonyo. Walang paraan para talunin ito. Kung hindi pa darating ang mga tao mula sa alyansa ng kayamanan, mamamatay tayong lahat dito. Hindi na tayo makakatakas. Susugal na ako. Hukay. Gabayan nawa ako. Sana ay makahukay ako ng magandang bagay. Ano ito? Isang kumpol ng dugo. Akin ito. Akin ito. Hindi ko hahayaang mana ko ng halimaw na ito. Nanakawin ang gamit ko. Lintik na yan. Nasaan ako? Hindi ba ako namatay? Ang huling henerasyon. Dugo ng soberano. Mangyaring umakyat sa trono. Masyado itong malakas. Ang hari ng kidlat ay agad na nagkapira-piraso. Tapos na tayo. Siguradong isa itong dakilang demonyo. Walang paraan para labanan ito. Kung hindi pa darating ang mga tao mula sa alyansa ng kayamanan, mamamatay tayong lahat. Hindi na makakatakas. Isugal na natin ang lahat. Gabayan nawa ako. Kailangang makahukay ako ng magandang bagay. Ano ito? Isang kumpol ng dugo. Akin ito. Hindi ko hahayaang mana ko ng halimaw na ito. Nanakawin ang gamit ko. Lintik na yan. Nasaan ako? Hindi ba ako namatay? Ang huling henerasyon. Dugo ng soberano. Mangyaring umakyat sa trono. Ang lahat ng ito ay dapat may kaugnayan sa kumpol ng dugong iyon. Dahil din sa dugong iyon kaya buhay pa ako. Kung ganoon, aakyat ako sa trono. Naging huling henerasyon ka na ng dugo ng soberano. Gisingin ang talento, instinto ng tadhana, gisingin ang kakayahan, pagkontrol sa dugo. Kayang manipulahin ang sariling dugo. At habang tumataas ang lakas, mas marami pang kakayahan ng dugo ng soberano ang mabubuksan. Manipulahin ang dugo. Sabi ko na nga ba? Kaya kung ang manipulahin ang sarili kong dugo, hindi ko alam kung para saan ang likas na talento ko. Ano kaya ang silbi ng instinto ng tadhana? Pagkawasak, mawasak na ang lahat. Ngayong araw, wawasakin ko ang lungsod na ito. Maging alay ko kayo. Matapos mo akong saktan, gusto mo pang tumakas. Hindi ka namatay. Siyempre hindi ako patay, gunggong. Hindi man lang natinag. Ano ka bang nilalang? Masasaktan mo ba ako? Ano? Nagmamayabang ka pa rin, ha?
Sisipsipin ko ang lahat ng dugo mo. Masarap ba? Ano, halos maubos na ang dugo mo. Wala lang ito, nararamdaman ko. Ang dugo ko ay dumadaloy sa loob ng katawan mo. Ito ang pagkontrol sa dugo. Napakahiwaga. Halimaw, mas halimaw ka pa kaysa sa akin. Ibalik mo ang dugo ko. Anong nangyayari? Nagwawala ang dugo sa loob ng katawan ko. Bakit nagkakaganito? Anong klaseng kakayahan ito? Bumalik ka. Laban. Ayos, patay na. Patay na ang konde ng mga vampira. Sino ba ang lalaking iyon? Ang konde ng mga vampira ay isang demonyo mula sa kabilang mundo. Alyansa ng kayamanan ng lungsod ng Lukheng. Narito na ang crisis response team. Nasaan ang demonyo? Bakit ang tahimik? Nasaan ang vampirang duke? Patay na. Paano siya namatay? Pinatay niya. Ang vampirang duke. Ikaw ba talaga ang pumatay sa kanya? Ako nga. Kumusta? Ako ang pinuno ng crisis response team ng Alyansa ng Kayamanan ng Lukheng. Jin Waxing. Jin Waxing, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Estudyante ng pangatlong mataas na paaralan ng Lukheng. Jiang Yan. Estudyante pa lang pala siya. Ang batang ito ay may kakayahan pa lang. Pumatay ng mga demonyo mula sa kabilang mundo. Mukhang may nahukay siyang magandang bagay. Bata, anong espesyal na kakayahan ang nahukay mo? O baka naman isang espesyal na teknik sa paglilinang? O kaya ay isang pambihirang pangangatawan? Ang kakayahang nahukay ko ay ang pagkontrol sa sariwang dugo. Pagkontrol sa sariwang dugo. Ngayon ko lang narinig ang kakayahang iyan. Pero ang mga mapa ng kayamanan ay puno ng misteryo. Hindi nakataka kung ano man ang mahukay mo. Bata, maaari ko bang subukan? Ang iyong kakayahan, susubukan. Huwag kang mag-alala, susubukan lang natin ang antas ng iyong lakas. Hanggang doon lang, hindi kita sasaktan ng totoo. Sige po. Jiang Yan, sasabihin ko na sa iyo ng maaga. May nahukay akong teknik sa paglilinang noon. Ang tawag ay dakilang paglipat ng langit at lupa. Nagagawa nitong pabilisin ng gusto ang aking paggalaw. Mag-ingat ka. Jiang Yan, talo ka na. Hindi, kayo ang talo, Sep. Ano, Kapitan? Nagkakamali ba kayo? Paano namang ako ang talo? Tumingin ka sa likod mo. Ano, kailan pa napunta ang panulat na ito? Sa likuran ko, wala man lang akong naramdaman. Talo na kayo. Napakahusay. Pagpatay ng kaaway ng walang bakas. Hindi mo magagawang depensahan. Napakahusay. Bihira lang magpuri ng ganyan ang kapitan. Mukhang may balak siya kay Jiang Yan. Jiang Yan. Interesado ka bang sumali sa alyansa ng kayamanan? Napakalakas na kakayahan. Kahit ang mga tao sa alyansa ay hindi siya mapantayan. Mukhang may nahukay na kayamanan ang batang iyon. Sa unang hukay, tuyong buto. Sa pangalawang hukay, immortal mula sa langit. Ang mapa ng kayamanan ay puno ng kawalang katiyakan. Ngunit nagbibigay ito sa lahat ng pagkakataong baguhin ang kanilang tadhana. Eksaktong mayroon akong lokasyon mula sa isang mapa ng kayamanan. Dito mismo, hindi ko na mapigilan. Babaguhin ko ang aking tadhana. Hukay na ako ngayon. Hukay. Susmar Yosef, anong klaseng swerte ito? Grabe, nakahukay sila ng isang pugad ng mga sinaunang halimaw. Lintik, Tyrannosaurus Rex ang mga toa. Kaya nilang kumagat at Samira kahit ng tangke. Takbo na. Kapitan, seryoso ba to? Hawakan mo ito. Hanapin mo ako sa punong tanggapan ng Alyansa ng Kayamanan sa lungsod ng Lukheng pagkatapos nito. Sugod, napakalakas man iron ng mga Tyrannosaurus na ito. Pigilan niyo silang makapasok sa mataong lugar ng lungsod. Lubad na panggapos. Ano, napatid ang lubad na panggapos sa lakas ng yanig. Napakalakas ng puwersa ng mga hayop na ito. Mukhang magkakaproblema tayo rito. Lagot, patuloy pang lumalabas ang mga Tyrannosaurus mula sa pinaghuhukayan. Bihira lang lumitaw ang mga sinaunang halimaw na ito. Pero tuwing lalabas sila, laging kawan-kawan. Bumubuo sila ng dambuhalang rag-asa ng mga halimaw. Napakalakas ng pinsalang dala nila. Noong nakaraang buwan, isang malaking lungsod sa lambak ng Sakura. Ang nawasak dahil sa rag-asa ng mga dambuhalang mammoth. Sa ngayon, gamit lang ang lakas natin. Hindi na natin sila mapipigilan. Anong gagawin natin? Kontay ka ng punong tanggapan ng Alyansa ng Kayamanan. Ipaalam na magpadala agad ng mga mangangaso ng kayamanan para tumulong. Hindi pa ako sanay sa paggamit ng kapangyarihan ko. Maghahanap muna ako ng matataguan. Batang Bayani, ikaw na may dugong vampira. Batang Bayani, iligtas mo ang buhay ko. Pasensya na, wala akong oras. Sugatan na ang Tyrannosaurus na iyan. Kapag nilamon ka niya ng buo, kahit mga Diyos, hindi ka na may iligtas. Batang Bayani, mayroon akong mapa ng kayamanan. Iligtas mo ako, at ibibigay ko sa iyo ang mapa. Baka makuha ko nga ang mapa. Pero wala na akong buhay para maghukay. Maaaring buksan ang mata ng langit para sa mapang ito. Instinto ng tadhana, I-activate ba ito? Ang silbi ng instinto ng tadhana, sa wakas, magpapakita na rin. I-activate. Tabachoy, iyang mapa ng kayamanan sa kamay mo. Bakit biglang nagliliwanag? Nagliliwanag. Hindi naman Hindi ito nakikita ng unggoy na iyon. Ako lang ang nakakakita sa mapang hawak niya. Naglalabas ito ng kakaibang sinag. Ito siguro ang epekto ng pag-activate ng instinto ng tadhana. Bilis, bilisan mo pa. Anak ng tinapa. Nasira ang makina ng hangin. Tapos na tayo. Buhay pa ako. Alis na tayo rito. Bilis. Batang Bayani, humahabol na ang Tyrannosaurus. Kailangang makahanap ng paraan para matakasan siya. Sige. Bigo.
May limitasyon ang distansya ng pagkontrol ko sa dugo. Hindi ito makaabot sa sobrang layo. Kailangang hintayin na lumapit ang Tyrannosaurus. Anong ginagawa mo? Hindi na ako tatakbo. Tumakbo ka na, bilis. Ngayon na. Ang lupi ng skill na to Ligtas na rin ako sa wakas. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin. Ako nga pala si Pangchang, batang bayani. Ano ang itatawag ko sa iyo? Jiang Yan. Ibigay mo sa akin ang mapa ng kayamanan. Heto, mayroon akong 5 mapa ng kayamanan dito. Ibibigay ko lahat sa iyo. Masyadong mapanganib ang bagay na ito. Hindi ko na kayang maghukay pa. 5 mapa ng kayamanan. 4 ang may pulang liwanag, at 1 ang may berdeng apoy. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga liwanag na iyon? Para malaman, kailangang subukang maghukay. Jiang Yan, kakahukay mo lang ng sinaunang halimaw kanina. Maghuhukay ka pa rin ba? Natatakot ka ba? Kung hindi ka takot, huwag kang sumunod sa akin. Sinong nagsabing natatakot ako? Naku-curious lang ako. Gusto kong makita kung ano ang mahuhukay mo. Nandito na tayo. Ang mapa ng kayamanan na ito na may pulang liwanag. Ito ang pinakamalapit na lokasyon. Hukay. Bakit may ganito kalaking usok? Ano ba talaga ang nahukay natin? Bakit parang may masama akong kutob? Ito ay isang bomber goblin. May hawak siyang bar ayos ng pulbura. Takbo bilis. Jiang Yan, ayos ka lang ba, bomber goblin? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong nilalang. Muntik na iyon. Muntik na tayong mapatay sa pagsabog. Nitong mga nakaraang taon, marami nang nahukay sa iba't ibang lugar, na iba't ibang uri ng mga goblin. Kakaiba ang mga ito. Mayroon silang iba't ibang kakayahan. Sabi nila, sa ilang lugar, ang mga goblin ay nakapagtatag na ng sariling bansa. Organisado silang lumalaban sa mga tao. Ang mapa ng kayamanan ay puno nga ng kababalaghan. Sa tingin ko ngayon, ang mapang may pulang liwanag ay nagpapahiwatig ng panganib. Ang mga nahuhukay ay pawang mga panganib. Kabaligtaran nito, ang mapang may berdeng liwanag. Malamang na magagandang bagay ang laman. Patutunayan natin iyan ngayon. Nandito na. Dito mismo. Teka, maghuhukay ka pa rin ba talaga? 70% ng mga mapa ng kayamanan ay puro panganib. Muntik ka nang mamatay kanina. Tao po. Mukhang hindi ka makakapaghukay sa pagkakataong ito. Pribadong lupain ito. Bawal ang mga hindi autorisadong tao. Nagpaalam na ako. Hindi ito panggugulo. Gumagana nga, ang dugo ko ay kayang magbago ng anumang anyo, kaya ko pang lumipad. Sariwang dugo, ang kakayahang kontrolin ito ay siguradong isang antas Diyos na skill. Nandito na, ang eksaktong lokasyon sa mapa ay dito mismo, ngayon. Simulan na. Anak ng tinapa, may tao, sino ka? Huwag kang magkamali, nandito ako para maghukay ng kayamanan. Maghukay ng kayamanan, naghukay ka hanggang sa swimming pool ng likod bahay ko. At habang naliligo pa ako. Nagkataon lang talaga. Mukhang malakas ang isang ito. Sandali, bakit ka may hawak na rocket launcher? Alam mo ba na may paraan ng pagbitay sa mga kriminal? Na tinatawag na pagpapasabog, Leo Irwin. Huwag kang padalos-dalos. Anak ng tinapa, ang baliw na babaeng ito, hindi talaga siya makausap ng matino. Grabe, ang lakas ng puwersa nito. Hindi ito ordinaryong rocket launcher. Isa itong kanya ng mahiwagang bala. Kapag tinamaan ako nito, siguradong hindi ko ito kakayanin. Pag-usapan natin ito ng maayos. Talagang naguhukay lang ako ng kayamanan. Nakita mo na ang katawan ko. Mamamatay ka o magiging lalaki ko. Piliin mo. Pinipili kong maging lalaki mo. Ikaw, pinipili kong patayin ka. Eh bakit ka pa nagtanong? Nakalak na ang buong espasyo. Paano pa ako makakaiwas nito? Oras na para matulog. Kailangang sumugal. Hukay. Isang kalasag pala ang nakuha ko. Nahadlangan nito ang 5 mahiwagang bala, walang kahit anong gasgas. Ang kalasag na ito ay siguradong isang pambihirang kayamanan. Baliw ka talagang babae ka, nakita mo na. Naguhukay lang talaga ako ng kayamanan. Alam mo ba, muntik mo na akong mapatay kanina. Tapos na ang oras. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari sa iyo? Gising. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magkunwaring biktima rito. Anak nang, nakatulog na siya. Lagot na. Walang tigil ang pagsabog sa mansyon. Umaapoy ang buong paligid. Mukhang delikado ang lagay ng batang si Jiang Yan. Tawagan mo ako ng sasakyan. Ligtas ka. Jiang Yan, ang swerte mo naman. Nakahukay ka pa ng isang babae. Ang ganda pa naman niya. Ano bang iniisip mo? Ang baliw na ito, siya ang may-ari ng mansyon. Ang may-ari. Kinidnap mo siya. Kidnap mo mukha mo, nakatulog ang babaeng ito, at nawasak na rin ang mansyon dahil sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan na lang sa sahig, di ba? Saan mo siya balak dalhin? Hindi ko alam. Iisa lang ang kama sa bahay ko. Walang lugar para matulog siya. Sakit sa ulo. Gusto mo bang sa lugar ko muna? Sa lugar mo, malaki ba ang espasyo doon? Siguro medyo malaki to, no? Bahay mo ba to? Oo, bahay ko to.
Kastilyo na to, hindi lang bahay. Mas magarbo at mas malaki pa kaysa sa mansyon ng baliw na babaeng yun. Pasok na tayo. Taba, ano bang trabaho ng pamilya mo? Magsasaka lang kami. Taba, aalis na ako. E paano pag nagising na tong babaeng to? Paggising niya, palayasin mo na agad siya. Ngayon, sigurado na ako, ang kutob ko sa tadhana, ay kayang kumilatis kung peke o totoo ang mapa ng kayamanan. At kung may panganib bang naghihintay, dahil sa kakayahang ito, hindi ba't kaya ko nang makahukay ng walang katapusang mga kayamanan, sa panahong ito na ang lahat ay naguhukay ng yaman. Isa itong banal na teknik. Ang pinaka-importante ngayon ay, makakuha ng mapa ng kayamanan, kasi kung walang mapa, baliwala lang kahit may banal na teknik pa ako. Sa mundong ito, maraming paraan para makakuha ng mapa. Ang pinakamadali, ay ang automatikong pagtanggap ng lahat, ng isang mapa bawat buwan. Batas ito ng langit at lupa, lahat ng tao ay meron. At pwede ring ibenta o ipagpalit ang mga mapa. Pero ang mapa ay may presyo pero walang supply. Sobrang mahal nito. Para sa isang mahirap na estudyanteng tulad ko, hindi ko yan mabibili. Ang pangalawang karaniwang paraan, ay ang pagpuksa sa mga monster. Habang mas mataas ang antas ng napatay, at mas marami ang bilang nila, mas maraming mapa ang malalaglag. Sabi nila, kapag nakapatay ka ng Lord level na monster, makakakuha ka ng high tier na mapa ng kayamanan. Tungkol naman sa pangatlong paraan, ay ang pagsali sa alyansa ng kayamanan. Ang alyansa ng kayamanan, ang namamahalang ahensya sa mundong ito. Hindi lang sila ang nag-aayos ng mga sakunang dulot ng paghuhukay ng yaman. Balita ko ay may sarili rin silang paraan para makakuha ng mga mapa. Masasabing, sa buong mundo, sila ang organisasyong may pinakamaraming hawak na mapa. Pinakabagong balita, isang lalaki kagabi, ang nakahukay ng isang UFO sa kanilang lumang bahay. Agad na nagpadala ang alyansa ng kayamanan, ng mga top scientist para pag-aralan ito. Isang lalaki sa Florida, ang nakahukay ng kabaong sa isang punerarya. Dahil sa kalasingan, nahiga siya sa loob, at direktang na-cremate ng mga trabahador. Isang lalaki sa disyerto, ang nakahukay ng isang higanteng sinaunang butiki, at ang higanteng butiki na yon ay naging si Godzilla. Kritikal ang sitwasyon. Sa labas ng lungsod, may nakahukay ng isang buong bundok. Abot langit ang taas nito. Napapalibutan ng makapal na ulap ang bundok, at may mga aninong gumagalaw. Sabi nila, may kinalaman ito sa sinaunang banal na bundok. Ang alyansa ng kayamanan, ay nilockdown na ang lugar na iyon. Jiang Yan, tandaan mo. Ako ang lumilipad na banal na matching. Ako ang dugo ng soberano. Ano? Ate Tang, bakit hindi ka pumasok sa paaralan? Bakit ka nagpapagala-gala lang dito? Hindi mo ba alam na nagwala ang tyrant kanina? Ate Tang, ako. Alam ko na, wala ka ng pera, di ba? Kunin mo ito. Ate Tang, hindi po iyon ang, huwag ka nang magsalita. Sabi ng kunin mo na. Anong nangyayari? Bakit ka tumakbo habang nangangalahati pa ang inuman? Nagsisimula nang magreklamo ang mga customer. Andyan na. Kailangan nang magtrabaho ni ate. Ate Tang, bawasan mo ang pag-inom at paninigarilyo. Alam ko na. Bumalik ka na agad sa klase mo. Breaking news. Isang lumilipad na banal na matching ang nahukay sa lungsod ng Lukheng. Kasalukuyan itong naghahasik ng kaguluhan. Pinapaalalahanan ang mga residente na mag-ingat. Dito ang alyansa ng kayamanan ng Lukheng. May maipaglilingkod ba ako sa inyo? Pinapanta ako rito ni Kapitan Jin Waxing. Nasa labas pa si Kapitan Jin para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Hindi pa siya bumabalik. Narito na ako. Narito na ang dakilang matching. Ito ba ang lumilipad na banal na matching na binalita kanina? Jiang Yan. Espesyal kitang kinukuha para sumali sa alyansa ng kayamanan ng Lukheng. Congratulations, opisyal ka nang. Intern na miyembro ng alyansa ng kayamanan. Hindi ba parang masyadong mabilis ang mga pangyayari? Iya, I hope. Dapat mong malaman na taon-taon, hindi mabilang ng mga graduate ang gustong makapasok sa alyansa ng kayamanan. Pero kahit sa pinto, hindi sila makatapak. Ikaw ay tinanggap ng walang kahirap-hirap. Matuwa ka na lang ng palihim. Kumusta naman ang mga benepisyo? Patayin mo muna ang lumilipad na banal na matching na ito. Kahit anong benepisyo, pwede mong hilingin. Kapitan, ang lumilipad na banal na matching ay isang nilalang na naka-unlock na. Ang kandado ng Jin ng 3 alam. Para sa isang baguhan. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Oo nga, ang galing mo talaga, matching. Ikaw na isang hamak na patay na unggoy. Jin, igaya mo pa ang dakilang sage. Ako, si Manager Jin Waxing. Tatapusin na kita. Halimaw, nang makaharap mo ang dakilang matching na ito, ituring mo nang minalas ka sa walong buhay mo. Lintik na unggoy na ito. Kung hindi lang dahil ang mga malalakas ng alyansa ng kayamanan ay nasa ibang misyon, hindi ka makakapag-angas ng ganito rito. Susunugin ko ang lungga mo. Tubig ng dragon at daga. Tunay na apoy ito. Hindi kaya ng tubig mo na harangan ito, bata. Sabay tayong umatake. Mamatay ka na. Tapos na tayo. Nahaharangan niya. Nahaharangan niya talaga. Ang tunay na apoy ng patay na unggoy. Ang kalasag mong iyan, isang ang pambihirang kayamanan. Bata, kumapit ka lang. Ang mga malalakas na may Jin ng alyansa ng kayamanan. Parating na sila. Mabubura na ang matching na ito. Kayong mga insekto, sa isang ihip ko lang. Kayang-kaya ko kayong patayin lahat. Halimaw, huwag kang magwala dito. Kapitan Jin, bagbog sarado ka sa isang unggoy lang. Mahina ka pala. Sep, mula rito. Kami na ang bahala. Magpahinga ka na muna. Team Tai, huwag niyo siyang maliitin. Iyan ang lumilipad na banal na matching. Marami siyang teknik. At napakalakas ng pinsala niya. Kapitan Jin, masyadong madaldal ka na.
Kahit si Sun Wukong pa ang dumating, ako, ang Team Tai, lalagyan ko pa rin siya ng gintong korona sa ulo. Lahat kayo, sugod. Kamay ng banal na matching. Ito na yun. Hanggang dito lang ang kaya nyo. Kahit isang ihip ko lang, hindi nyo kinaya. Basura. Purong basura talaga. Maling kalkula ni Zuan Yuan ang unggoy na ito. Hindi lang siya tier 3. Isa itong dakilang halimaw na tier 5 pataas. Malamang ay nilalang ito mula sa agos ng mitolohiya. Kapitan Jin, anong gagawin natin ngayon? Takbo. Emergency na anunsyo. Isang lumilipad na banal na matching ang nahukay sa lungsod ng Lukheng. Dahil sa mitolohikong nilalang na ito, pinapakiusapan ang mga residente ng Lukheng na tahimik na magtago sa pinakamalapit na safe zone. Susunugin ko kayong mga hayop na may dalawang paa. Gagawin ko kayong barbecue. Tigil. Sa ilalim ng kapangyarihan ng aking banal na matching, nakakatayo ka pa rin. Jiang Yan. Huwag kang padalos-dalos. Takbo na, bilis. Isa itong dakilang halimaw na kayang pumatay ng buong lungsod. Gusto ko ring tumakbo, pero nagwawala ang dugo sa loob ng katawan ko. Parang may nagigising na kung ano mula sa dugo ng soberano. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Maliit na tao. Tikman mo ang hataw ng tungkod ko. Ang dugo ko. Kusa itong lumalabas. Halos maubos na ang dugo ko sa bilis ng daloy. Isang hamak na katawang lupa lang. Paano mo nasabing kaya mong tanggapin ang suntok ko? Bata, huwag mong labanan ng hayop na iyan ng harapan. Ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Hoy unggoy, huwag na tayong mag-away. Kamayan na lang tayo. Ano? Ang katawan ko ngayon, hindi ko na alam ang nangyayari. Mas mabuting huwag na nating ituloy ito. Ulol. Minamaliit mo na naman ako. Ang lakas ko. Kayang payanigan ang mga bundok at ilog. Yari na, gagamitin na ng banal na matching ang ultimate skill niya. Tandaan mo. Ako ang lumilipad na banal na matching. At ako naman, ang dugo ng soberano. Ano? Muntik na yun. Isang balahibo lang ng unggoy. Amo, nasaan na ang lumilipad na banal na matching? Nandito. Balahibo ng matching, isang pirasong balahibo lang, pero ganito katindi ang lakas sa labanan. Posible kaya na ang matching na ito ay may kinalaman talaga sa mga nilalang sa alamat. Ito ay isang tail demon. Tail demon. Sa madaling salita, ang tail demon ay isang refleksyon ng isang makapangyarihang nilalang. Ang mga matching na ito, nitong mga nakaraang taon, ay sunod-sunod na nahukay. Pagkatapos silang mapatay, maaaring maging isang hibla ng balahibo, o kaya naman ay kuko, o kahit isang patak ng dugo lang. Pero bakit kailangang magkaroon ng refleksyon? Hindi rin namin sigurado, hula lang namin. Ang mga makapangyarihang nilalang na iyon, ay may hindi pa malamang layunin. Kaya pinapauna nila ang kanilang mga refleksyon. Nasaan na ang lumilipad na banal na matching? Lumabas ka riyan. Pupugutan ko ang ulo mo. Iron Team, huwag mo nang hanapin. Ang lumilipad na banal na matching ay napatay na ni General. Isang pirasong balahibo na lang ang natira ngayon. Mukhang nakachamba ka lang, bata. Anong tsamba ang sinasabi mo? Mahiya ka naman sa balat mo. Sino ba ang hindi nakakaalam? Limitado lang ang enerhiya sa loob ng katawan ng tail demon na iyan. Kapag naubos na, tepak na agad. Ang sep mo ang nauna. Inubos ko ang enerhiya ng lumilipad na banal na matching. Kaya ang batang ito, ay nagkataon lang na napatay ang lumilipad na banal na matching. Wala akong panahon sa iyo. Jiang Yan, sasama ako sa iyo para asikasuhin ang mga papeles. Sige. Anong nangyari sa batang ito? Siguro ay dahil kanina, sobrang naubos ang lakas niya sa pakikipaglaban sa lumilipad na banal na matching. Nawalan siya ng malay. Gising na siya. Gaano ako katagal na walang malay? 3 araw at 3 gabi. Oo, grabe, ganoon pala katagal. Ano ito? Ito ang gantimpala mo sa pagtalo sa kaaway. Isang mapa ng kayamanan na bigay ng tadhana. Kapag opisyal ka nang sumali sa alyansa ng kayamanan, double pa ang mga gantimpala mo. Ang mapa ay tutulong sa atin na makahukay ng iba't ibang kakayahan at kayamanan. Pero ang tunay na basehan ng ating lakas, ay kung gaano nakalawak ang nabuksan sa ating gene. Habang mas mataas ang antas ng pagkakabukas ng gene, ay lalong lumalakas ang isang tao. Ang mga taong tulad natin, ay tinatawag ding gene dancers. Dahil napatay mo ang lumilipad na banal na matching, siguradong hindi biro ang lakas mo. Sa tingin ko, nakabukas ka na ng kahit 2 kandado ng gene. O baka 3 pa. Ito, General, ilang kandado ng gene ang nabuksan ko. Paano mangyayari yon? Subukan mo ulit eye test. Sige. Bakit naging ganito? Anong problema? Kakaunti lang ba ang nabuksan kong kandado ng gene? Hindi sa kakaunti. Kundi wala ka talagang nabuksan kahit isang kandado ng gene. Paano naging posible iyon? Maliwanag na napatay ni Jiang Yan ang lumilipad na banal na matching. Saksi ang lahat sa lakas niya. Bakit hindi man lang siya umabot sa unang antas ng gene? Kung hindi ako nagkakamali. Isa kang orderly na mahirap buksan ang kandado ng gene. Orderly. Ang gene sequence ng isang orderly ay matatag at hindi na mababago. Ang tsansa na ma-unlock ito ay halos 0.
Ibig sabihin ba nito, hindi na ako magiging isang Jin dancer? Hindi naman ito imposible. Kahit mahirap ay unlock ang Jin ng mga orderly. Kapag nabuksan na ito, magiging sobrang lakas mo. May mga orderly na rin noon na nakapagbukas ng kanilang kandado ng Jin. Ano ang kailangan kong gawin? Magpatuloy sa paghuhukay ng kayamanan, humanap ng mga pagkakataon, kumuha ng iba't ibang mga pambihirang gamit, at paulit-ulit na bambahin ang kandado ng Jin, hanggang sa dumating ang araw na mawasak mo ito. Mahirap iyan. Pero hindi imposible. Maghuhukay lang na maghuhukay, bagay na bagay iyan sa akin. Jiang Yan. Congratulations, opisyal ka na sa Alyansa ng Kayamanan. Dahil sa galing mo sa pagpatay sa lumilipad na banal na matching, inaprubahan na maging opisyal na miyembro ka agad ng Alyansa ng Kayamanan. Mula ngayon, magkakaroon ka ng mga karapatang higit pa sa karaniwang tao, pero pasan mo rin ang responsibilidad na protektahan ang sangkatauhan. Naiintindihan ko, sayang naman. Sayang nga talaga. Kung hindi mabubuksan ang kandado ng Jin, kahit gaano pa siya kalakas ngayon, limitado pa rin ang magiging paglaki niya. Kung nasa ikatlong antas na ng Jin si Jiang Yan, o kahit nasa ikalawang antas lang, sa lakas na ipinakita niya sa pagpatay sa lumilipad na banal na matching, may malaking pag-asa siyang maging isang treasure hunter. Treasure hunter. Hindi ko akalain na ganoon pala kataas ang tingin ng militar kay Jiang Yan. Ang mga treasure hunter ang pinaka-elite na miyembro ng Alyansa ng Kayamanan. Sila lang ang may karapatang makipagkumpetensya. Taon-taon, sa bawat malaking rehiyon, isang slot lang ang ibinibigay. Kapag naging treasure hunter ka, maaari mo nang hanapin ang mga kayamanan ng mundo at tuklasin ang pinakamalalim na sikreto ng mundong ito. Sayang at ang lungsod ng Lukheng namin ay hindi magkakaroon ng ganoong karangalan. Ulat balita. Isang higanteng may taas na 100 metro ang nahukay sa dalampasigan ng Hawaii. Hinihinalang ito ay mula sa maalamat na lahi ng mga higanti. Sa kasalukuyan, ang higanti ay nasa mahimbing na tulog. Isang lalaki sa Gacheng ang nakahukay ng dragon sa isang massage parlor. Ang dragon ay nagsalita pa raw ng wika ng tao, at gustong pagsilbihan ang nasabing lalaki. Hinimatay agad ang lalaki sa sobrang takot. Isang residente sa Xiangcheng ang nakahukay ng kanyang lola sa likod bahay. At sinabing ito nga ang kanyang yumaong lola. Ang pangyayaring ito ay lubhang kakatwa. Patuloy naming sinusubaybayan ang balita. Anong nangyayari? Sa mapa ng kayamanan ni Xiang Li, bukod sa berdeng ilaw at pulang ilaw, mayroon din palang puting ilaw. Ano ang ibig sabihin ng puting ilaw? Para sigurado, hukayin muna natin ang berdeng ilaw sa mapa, bago pumunta sa puting ilaw. Ang lokasyon ng kayamanan ay nasa Universidad ng Lukheng kung nasaan ako. Shen Ziyi. Magkapit-bahay kami ni Shen Ziyi. Dati ay sobrang lapit ng aming mga pamilya. Madalas silang tulungan ng mga magulang ko. Pero simula nang mamatay ang mga magulang ko sa aksidente habang naguhukay, pinutol na ng pamilya nila ang pakikipag-ugnayan sa akin. Sige, huwag kang aalis dyan. Ililigtas kita. Hihintayin kita. Bilisan mo ang pagdating. Quan Ji. Tara na, maghukay na tayo. Wala akong oras para iligtas ka. Sa mga lugar na maraming tao gaya ng Universidad ng Lukheng, ang paghuhukay ng kayamanan ay dapat ay report muna sa Alyansa ng Kayamanan. Pero ako mismo ang alyansa ngayon. Kaya naman, diretso na sa paghuhukay. Ano ito? Super Jin Optimization Fluid. Sa pangalan pa lang, mukhang epektibo na ito para buksan ang kandado ng Jin. Ang init. Nararamdaman kong lumuluwag na ang aking kandado ng Jin, pero hindi sapat ang isang bote lang ng Jin Optimization Fluid. Kailangan ko pang makahukay ng mas maraming kayamanan. Jiang Yan. Naka-off na nga ang phone ko. Nakasalubong ko pa rin si Shen Ziyi. Jiang Yan, bakit hindi kita matawagan sa phone mo? Wala na akong phone. Eto na, dumating na nga siya. Iba talaga ang kamandag ng karang yan. Ziyi, isang tawag mo lang. Nagmamadali na agad ang lalaking ito papunta rito. Aminin man natin o hindi, napakasunurin talaga ng utu-utong ito. Ziheng. Anong sinasabi mo? Si Jiang Yan ay parang kuya ko na sa pamilya Lin. Sabi mo may nahukay na halimaw. Nasaan ang halimaw? Naghahanap pa rin siya ng halimaw. Medyo tanga rin ang batang ito. Hanggang ngayon hindi pa rin niya gets ang nangyayari. Nakakatawa ka talaga. Jiang Yan, makinig ka sa paliwanag ko. Pinapanta kita rito dahil may hihilingin akong pabor. May hawak akong 3 mapa ng kayamanan dito. Natatakot ako baka delikado, kaya hindi ko magawang maghukay. Kaya naman, pwede mo ba akong tulungang maghukay? Tutulungan kitang maghukay. Paano kung may mahukay na kayamanan? Kapag may nahukay na kayamanan, syempre, kay Ziyi iyon. Paano kung sako na ang mahukay? Kapag sako na ang nahukay, tumakbo ka na lang ng mabilis. Jiang Yan. Kaya mo yan. Seryoso ka ba? Sa sobrang engot nito, natatawa na lang ako sa inis. Jiang Yan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Gusto ko talagang makahukay ng magandang bagay. Para maging isang Jin warrior, Jiang Yan. Binibigyan ka na ng pagkakataon ng Diyosa na magsilbi. Dapat mong sunggaban ito ng maigi. Boyfriend mo siya. Bakit hindi siya ang utusan mo? Natatakot ako baka mapahamak si Ziheng.
Hindi ka ba natatakot na ako ang mapahamak? Jiang Yan, bata pa lang tayo, itinuring na kitang kuya. Maliit na bagay lang ito. Hindi mo ba tutulungan ang kapatid mong ito? Sige na nga. Pumayag ka na. Dahil pumayag na ako, lubos-lubusin na natin ang pagtulong. Kakaunti lang ang 3 mapa ng kayamanan. Kahit ilang mapa pa yan, ibigay mo lahat sa akin. Ako na ang bahala. Talaga, napakabuti naman. Ziheng, may 10 pa rito. Napakasunurin talaga ng lalaking ito. Masyadong masunurin, parang aso. Antas ng hari. Heto, kunin mo. Itong mahigit 10 mapa ng kayamanan. 1 taon pa lang ako rito. Maghukay ka ng magagandang bagay para sa akin. Hintayin mo ang balita ko. Yaman na tayo. Bigla na lang, mula sa kamay ng mga hanggal na ito, nakakuha tayo ng napakaraming mapa ng kayamanan. Ziheng, hindi ba tama ang sinabi ko? Si Jiang Yan ang pinakamasunurin sa akin. Hindi ko mamasamain ng ganitong uri ng uto-uto. Maghanap ka pa ng marami. Para sa hinaharap, sila na ang maghuhukay ng mga mapa ng kayamanan para sa atin. Sige po. Bantayan mo siyang mabuti. Kapag may nahukay siyang maganda, pilitin mo siyang ibigay agad iyon. Mga hanggal, hindi nyo na ako makikita kailanman. Nasaan na ang batang iyon? Nakakapagtaka, hindi ba't kalalabas lang niya? Bakit sa isang kisap mata ay nawala na siya? Tingnan nyo. Boss, hindi namin makita ang anino ng batang iyon. Posible kaya? Na tumakas siya dala ang mga mapa ng kayamanan natin. Imposible, si Jiang Yan ang pinakamasunurin sa akin. Hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Tawagan niyo siya agad. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang nakapatay. Paumanhin. Nakapatay pa rin ang cellphone niya. Ang lakas ng loob niya. Nagawa niya akong lokohin sa mga mapa ng kayamanan. Ziheng. Huwag kang magmadali. Baka naubusan lang ng baterya ang cellphone ni Jiang Yan. Kilala ko siya. Hindi niya ako magagawang pagtaksilan. Sana nga ay ganoon. Napakababa ng tsansa. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 19 na mapa ng kayamanan. 2 lang ang may berdeng liwanag. Subalit, masarap talaga ang mga bagay na nakuha ng libre. Hukayin na natin ngayon. Dito lang. Nahanap ko na. Anong nangyayari? Hindi ba't berdeng liwanag ito? Bakit isang grupo ng mga kalansay ang nahukay ko? Takbo na. Huwag mo na akong habulin. Ayoko na sa iyo. Pwede ba? Anong sitwasyon ito? Hindi ba't berdeng liwanag ito? Bakit isang grupo ng mga kalansay ang nahukay ko? Ang bagay na ito. Hindi pwedeng hayaang manakit ng iba. Kailangang tapusin ito. Amo. Boses ng loli. Amo, ako ang iyong pinakatapat na lingkod, si Xiao Liu. Ano po ang iyong ipag-uutos? Ikaw. Bakit mo ako tinatawag na amo? Dahil hinukay niyo po si Xiao Liu. Mula ngayon, si Xiao Liu ay sa inyo na habang nabubuhay. Kahit mamatay ay sa inyo pa rin. Gawing alipin ang isang kalansay. Hindi ba't medyo kakaiba iyon? Amo. Huwag niyo po sanang itapon si Xiao Liu. Maaari ba? Mabait po si Xiao Liu. Kaya ni Xiao Liu na magtiis ng hirap. Yari na, hindi ko na kaya. Ang boses na ito, sino mang makarinig ay tiyak na malilito. Hayaan mo na. Maghukay muna tayo ng kayamanan. Eksakto, ang mapa ng kayamanan na may puting liwanag, ay malapit lang dito. Dito na yon. Tingnan mo, gusto kong makita kung ano ba talaga ang nasa mapa ng puting liwanag na ito. Ang kayamanan sa pagkakataong ito ay nasa loob pala ng kahon. Napakalakas na presensya. Isa pala itong sandata. At sa itsura pa lang nito, siguradong isa itong banal na sandata. Ibig bang sabihin, ang puting liwanag ay kumakatawan sa isang pambihirang kayamanan. Ito. Nagulat ako doon Amo, may lakas pa ba kayo? Napakalakas nito. Tinatanggihan ako ng banal na sandatang ito. Tila may sarili itong pag-iisip. Gusto pa yata akong labanan. Huwag mo na akong habulin. Ayoko na sa iyo. Alam mo ba yun? Pwede ba? Pinakabagong balita. Isang lalaki mula sa lungsod ng Lukheng na may apelyidong Jiang, ay pinaniniwala ang nakahukay ng isang sinaunang banal na sandata. Sa kasalukuyan, ang alyansa ng kayamanan ng Lukheng ay mabilis na nagtutungo doon. Pagkontrol gamit ang dugo ng puso. Mabuti na lang, nakontrol ko rin. Ngayon lang ito nangyari, maging ang pagkontrol ko sa dugo ay hindi gumana ng maayos. Buwisit. Mapapatay ba ako ng sarili kong nahukay na kayamanan? Seryoso ba? Amo. Itatakas kayo ni Xiao Liu. Xiao Liu, salamat sa iyo sa pagkakataong ito.
Xiao Liu, ang galing mo ah. Nagawa mong takasan ang 3 tales na dobleng talam na espada. Lodi talaga. Bakit mo ako kinakagat? Amo. Pasensya na po, kailangang uminom ni Xiao Liu ng sariwang dugo para magkaroon ng lakas. Ang lakas ko ngayon ay malapit nang maubos. Sinong mag-aakala, ang kalansay na babaeng ito ay kailangan pa palang kargahan ng gasolina. Amo, nahabol na naman tayo. Heto na. Inom na. Ang kalidad ng dugo ng amo ay napakataas talaga. Sige na, tara na. Pinapakaba ko ni Xiao Liu ng gusto. Amo. Paubos na ang lakas ko. Kailangan ko ng dugo. Teka lang. Masyado ka namang malakas kumonsumo. Gaano pa lang ba tayo katagal tumatakbo? Matagal nang nagugutom si Xiao Liu. Wala talagang laman ang tiyan ko. Hindi pwede ito. Kapag nagpatuloy ito, hindi ako mapapatay sa saksak, kundi mauubusan ako ng dugo dahil kay Xiao Liu. At saka, ang dugo ko ay ang pundasyon ng aking kapangyarihan. Hindi ito dapat maubos ng ganito lang. Amo, saan kayo pupunta? Ang huling lokasyon ng mapa ng kayamanan na may berdeng liwanag ay narito lang. Susugal ako. Amo. Humahabol na ang 3,000 talam na itak. Buksan na. Napakabango ng alak na ito. Alak ba talaga ito? Immortal na alak ng dragon. Amo, mag-ingat kayo. Lagot na. Xiao Ye, narito na ang inyong kapitan para iligtas kayo. Ipaubayan niyo na ito sa akin. Umalis na kayo sa Porma Sion. Mag-ingat ka. Ang sandatang ito, napakalakas nito. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Batalyong bakal ng buntot ng tigre. Kaya nitong sukulan ng lahat ng lakas sa mundo. Batalyong bakal. Punong himpilan ng alyansa ng hukbong panghimpapawid. May lumitaw na banal na sandata ng bansa. Xiao Ye, mabilis, umurong na kayo. Lumitaw ang banal na sandata. Tanging ang mga mataas na antas na mandirigma lamang ang makakasupil dito. Paano na ang batalyong bakal? Masyado kasing nagpapasikat. Buti nga sa kanya. Napakagandang banal na sandata. Iyan nga, iyan ang balitang-balita noong nakaraang mga araw. Pinag-uusapan ng lahat, isang lalaking nasa katanghalian ng edad, gumamit ng 18 mapa ng kayamanan. Doon sa Shenzhen, hinukay ng batalyong bakal, ang prinsesa ng sinaunang kaharian. Sabi nila, isa siyang napakalakas na tagapagsanay ng kapangyarihan, pero hindi ako naparito para sa banal na sandata. Ibigay mo sa akin ang banga ng alak na hawak mo. Hinukay ko rin ang bagay na ito. Bakit ko naman ibibigay sa iyo? Kahit ang mga sinaunang tagapagsanay ay wala nito. Mukhang itong pulang immortal na alak ay isang napakahalagang bagay. Ibigay mo sa akin. Nangangako ako na ililigtas kita kahit isang beses. Kung ganoon, tulungan mo muna ako. Labanan ng mga banal na sandatang ito. Pinuno ng alyansa ng banal na sandata. Alam kong hindi kita mapipigilan. Sana ay ibigay mo sa akin ang pagkakataong tapusin ang nakakairitang taong ito. Gusto mo ba talaga na makipaglaban sa akin ng todo? Hindi ko maintindihan. Araw-araw kayong magkasama ng grupong iyon. Bakit hindi mo pa ako patayin? Banal na palad ng hiyas na espada. Minaliit pala kita. Ang pinagmulan mo ay marahil, napakalaki at nakakamangha. Grabe naman. Dragon, ito ang nangyari noong nakaraang mga araw. Isang lalaki sa Watcheng, sa loob ng palasyo ng purong hiyas. May nahukay na isang dragon. Napakalakas din ito at walang katulad. Tunay na banal na sandata. Gusto ko iyan. Nahuli ko na. Hayaan ang banal na sandata na kumilos. Napakabagsik. Kahit ang dragon ay nahiwa, ang 5 prinsesa at ang banal na halimaw, hindi kayang pigilan ng 3,000 tao. Kung gusto mong mabuhay, sarili mo lang ang maaasahan mo. Buwisit. Isang hamak na tagakatay. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Huhulihin din kita at gagawing biktima. Ang banal na sandatang ito ay may malalim na pinagmulan. Hindi lang isang anino ng banal na halimaw ang makakatalo dito. Inom. Tumigil ka. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ibigay mo sa akin ang alak. Tigil ang kamay. Tabi. Sumunod kayo sa batas ng tao. Huwag basta-basta umatake. Kapag hindi ka pa tumabi, pati ikaw ay papatayin ko. Subukan mo lang. Ako si Jin Waxing, miyembro ng Alyansa ng Kayamanan. Dahil bumaba na kayo sa mundo ng mga tao, dapat kayong sumunod sa patakaran dito. Walang kwenta ang patakaran. Papatay lang ng ilang langgam. Kailangan pa ba ng patakaran? Hindi ako ang katapat mo. Pero tingnan mo ang Alyansa ng Kayamanan. Mayroon pa kaming mga malalakas na eksperto. Hindi ka ba natatakot na tugisin ang Alyansa ng Kayamanan? Sige, umatake ka lang. Ang sarap inumin. Anong klaseng alak ang iniinom ng batang ito? Dahil may kakaibang pangitain na sa loob ng katawan. Iyan ay alak ng mga immortal. Sinayang lang ng isang hamak na mortal. Alak ng immortal. Alak na ginawa ng mga Diyos.
Bakit hindi mo agad sinabi? Kung alam lang ni Lord Dragon, sana ay ninakaw ko na iyan. Isa itong pambihirang kayamanan mula sa kanluran. Kahit na alak ito ng immortal. Depende pa rin kung sinong immortal ang gumawa. Iba ang gumawa. Iba rin ang halaga. Kung ito ay alak ni Li Chunyang ng siyam na immortal, iyan ay isang banal na pagkakataon. Ang init ng katawan ko. Nararamdaman ko, parang nagbabaga ang dugo ko. Napunta na naman dito ang malay ko. Ano ito? Nagising ang talentong metapisikong kadena. Ang metapisikong kadena ay walang hindi kayang igapos. Walang hindi kayang ikulong. Kapag ang mga espiritual na bagay ay nakulong, maaari silang hilahin ng metapisikong kadena sa loob ng katawan. Ito ang pangatlong talentong nagising. Matapos kong maging dugo ng soberano. Magaling, napakalakas nito. Ang paggising ng metapisikong kadena. Siguradong may kinalaman sa banga ng alak na iyon. Mukhang kailangan ko lang makakuha ng sapat na dami ng mga bagay para makagising ng mga bagong talento. Kaya lang, hindi pa nabubuksan ang aking elite lock. Napakairap maging isang tagapangalaga. Amo. Alam kong may malay ka. Sa teritoryo ng mga tao, huwag kang masyadong mapangahas. Si Jiang Yan ay miyembro ng aking alyansa ng kayamanan. Gusto siyang patayin ng banal na sandata. Ngayon, walang sino man ang makakaprotekta sa batang ito. Napakalupit ng banal na sandatang ito. Pati ako ay nasugatan. Tadhana na ng batang ito ang mamatay dito. Halika. Ngapos na siya. Hayop na iyan. Tingnan natin kung makakatakas ka sa aking metaphysical chains. Ano iyon? Nagagawa nitong ikulong ang banal na sandata. Mukhang ito ay isang uri ng order chains. Kung hindi dahil doon, imposibleng makulong ang banal na sandata. Order chains. Saan galing iyon? May kinalaman ba ito sa sariwang karne na iyon? Hayop ka. Nahuli rin kita. Hindi ka na makakatakas. Pumasok ka rito. Ano ang ginagawa niya? Hindi ko maintindihan. Gusto niya bang sipsipin ang banal na sandata sa loob ng katawan niya? Paano mangyayari iyon? Huwag ka nang manlaban. Pumasok ka na. Imposible. Ang nakakairitang batang ito, nagagawa niyang sipsipin ang maalamat na banal na sandata. Nagbibiro ba siya? Hindi ba siya natatakot na mamatay sa lakas ng banal na sandata? Nagtagumpay siya. Magandang pagkakataon ito. Ang ibig mong sabihin ay hulihin ang batang iyon. Kung ang banal na sandata ay hindi makuha, hindi ba natin kayang hulihin ang isang nakakairitang bata? Tapos na. Sa wakas, wala na ang panganib. Kiyuye, mag-ingat ka. Ang lakas ng loob mo. Mas mabuting huwag ka nang lumaban. Sumama ka sa akin ng mahinahon. May pagkakataon ka pang mabuhay. Leche ka. Minumura mo ako. Buwisit na babaeng ito. Paulit-ulit mo akong inaatake. Lintik ka talaga. Matapang ka, bata. Ang lakas ng loob mong murahin ang isang cultivator. Gusto mo na bang mamatay? Prinsesa ng 5 bansa. Ang pagpatay sa miyembro ng alyansa ng kayamanan. Pag-isipan mong mabuti ang magiging bunga nito. Anong bunga? Ang langgam na ito ay dapat ding mamatay. Divine Weapon Chains. Walang talab sa akin ang teknik na yan. Mga buwisit na babae. Mamatay kayo. Sino iyan? Ako. Sino ka? Alyansa ng Kayamanan. Wang Tianfeng. Salamat sa Diyos. Narito na si Master Wang. Ligtas na si Kiyuye. Mukhang may ibubuga ka. Isa kang mahalagang tao. Alam mo ba kung sino ako? At nagawa mo pa akong harangin. Alam kong hindi ka basta-basta. Ngunit ang mundo ay may sariling batas. Ang sino mang lumabag sa batas, kahit sino pa siya, ay dapat parusahan ayon sa kanyang kasalanan. Kapag bumalik na ang dati kong lakas, kayong mga hamak na mortal. Lahat kayo ay luluhod at taytanggala sa akin. Hinto. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Ang pag-atake sa miyembro ng aking alyansa ng kayamanan ay isang krimen. Dapat kang parusahan. Paano mo ako balak parusahan? Simple lang. Tanggapin mo ang 3 hampas ng palad ko. Sobra ka na. Unang hampas. Ikalawang hampas. Buwisit. Ubos na ang lakas. Huling hampas. Tanggapin mo ang parusa. Makaalis ka na. Tandaan mo, hindi kita malilimutan. Hay, nakabawi rin. Kailangan mo pa bang ihatid kita? Huwag na. Mabuting kaibigan naman ako ng mga tao. Kaya ko nang umalis mag-isa. Sigarilyo, may sariling diwa ang banal na sandata. Ngayong nakakulong ito sa loob ng katawan mo. Maaari itong maging biyaya o sumpa. Depende na lang sa hinaharap kung mapapaamo mo ang banal na sandatang ito. Maraming salamat, Master Wang. Naiintindihan ko po, may kaguluhan sa Xicheng dahil sa mga masasamang nilalang. Mauuna na ako. Master Wang, sandali lang po, Master Wang. Si Jiang Yan ay isang gaksushi. Mahihirapan siyang buksan ang kandado ng Jin. Isang gaksushi. Alam ko ang ibig mong sabihin. Kapag nabuksan na ni Jiang Yan ang unang antas ng kandado ng Jin,
Puntahan niya ako. Kapitan Jin, anong ibig sabihin ni Master Wang na hanapin ko siya? Ibig sabihin niyan ay pumayag na si Master Wang na tulungan ka. Ang dahilan kung bakit napakalakas ni Master Wang ay dahil dati rin siyang isang Goksushi. Goksushi rin pala si Master Wang. Pero ang kondisyon, dapat mo munang mabuksan ang unang kandado ng Jin ng mag-isa. Galingan mo, bata, sa mundo ng mga tao. Napakagandang mundo. Hanggat nandito ang Iron Team ko, kontrolado ang lahat. Halimaw. Saan ka tatakas? Grabe naman. Buhay na naman ang Iron Team. Walang sumasagot. Nasaan na yung mataba? Anak ng, ano to? Ano ba talagang nangyayari dito? Nasaan ang mga kampa ng demonyo? Panoorin nyo kung paano sila papatumbahin ng Iron Team. Tama na yan. Magpahinga ka na lang. Ang banal na sandata ay pansamantalang nakakulong na kay Jiang Yan. Ikaw na naman, bata. Ayos ka ah. Aaminin ko na, Jiang Yan. May karapatan ka nang makipagsabayan sa akin. Sige na, huwag ka nang magmayabang. Kailangan na nating bumalik. Mukhang kailangan ko nang bumili ng mga mapa ng kayamanan. Para makakuha ng mga astig na kakayahan. Hindi ako pwedeng magpatalo sa mga baguhang tulad nyo. Bibili rin ang Iron Team ng mapa ng kayamanan. Oo naman. Ngayon, ang mga mapa ng kayamanan ay sobrang mahal at bihira. Kakaunti lang ang gustong magbenta. Bata. Mayroon ka ba? Meron. May mahigit 10 piraso ako rito. Nahukay na lahat ng berde at puting liwanag. Ang natitira na lang sa akin ay mga pulang mapa ng kayamanan. Ikaw talagang bata ka. Saan ka nakakuha ng ganyan karaming mapa? Ibenta mo na sa akin agad. Magkano? Press yung palengke tayo. 200,000 bawat isa. Kukunin ko na lahat. Hindi ako nakikipagbiruan, bata, siyang yan. Ang presyo sa merkado ng mapa ng kayamanan ay 200,000 bawat isa. Pero mahirap itong hanapin kahit may pera ka. Kadalasan, kaya kung ibigay yan sa halagang 250,000 bawat isa. Sigurado ka bang ibebenta mo ito? Team Leader Tai. Sigurado ka bang bibili ka? Walang kwentang tanong. Ilan ba ang meron ka? Kukunin ko lahat ng meron ka. Taida, huwag mo namang masyadong pagsamantalahan ang baguhan. 300,000 bawat isa. 300,000. Mayaman nga ako. Pero hindi ako nagtatapon ng pera ng ganoon lang. Siyang yan. Aalis na tayo. Teka lang. Sige, 300,000 kung 300,000. Subalit. May isa akong hiling. Subalit, may isa akong hiling. Sa susunod na magkaroon ka ng mapa ng kayamanan, sa akin mo lang dapat ibenta. Sige, payag ako. Ayos na. Pupunta na ako para maghukay ng kayamanan. Team Leader Tai. Anong problema? Kapag naibenta na, benta na. Bawal ang bawiin ang usapan. Mag-iingat ka. Ano bang tingin mo sa lakas ng Team Leader Tai na ito? Siguradong mahuhukay ko iyan. Amo. Anong nangyari? Gutom na ako. Gusto mo ba ng kaunting pulbos? Umiinom ako ng dugo. Bukod sa dugo ng tao, pwede ba ang ibang dugo? Halimbawa, dugo ng baboy, dugo ng manok. Hindi pwede. Masyadong marumi ang dugo ng mga hayop. Mahirap ito. May vampira sa loob ng bahay. Anong gagawin ko? Naghihintay ng sagot, nagmamadali na. Buksan ang pinto. Siyang yan. Lumabas ka riyan. Siyang yan. Sabi na nga ba nagtatago ka rito? Kuya Siyang yan, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pumasok? Huwag ka ng maraming daldal. Ibigay mo sa akin ang mapa ng kayamanan ko. Nakuha ko ang mapa ng kayamanan ito gamit ang sarili kong diskarte. Bakit ko ito ibibigay sa iyo? Lintik na iyan. Ikaw pa ang may ganang magmatigas. Kuya Siyang yan, nagbago ka na, parang hindi na kita kilala. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Baliin muna natin ang isa niyang binti. Siyang yan, humingi ka na agad ng tawad kay Kuya Heng. Pagkatapos ay ilabas mo na ang mapa ng kayamanan. Mapapatawad ka pa namin. Hoy, hamak na bata, pagkatapos mong humingi ng tawad, hukayin mo para sa akin ang lahat ng kayamanan sa mapa. Doon lang tayo matatapos. Siyang yan. Humingi ka na ng tawad bilis. Kung hindi, katapusan mo na ngayong araw. Ayusin mo ang ugali mo at magpakumbaba ka. Anong akala mo sa akin? Uto-uto. Kuya Heng. Siyang yan. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Tinatakot mo ako ngayon. Wala kang kwenta. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Sugod, mga buwisit. Hayop ka. Gusto mo bang mamatay? Huwag ninyong sasaktan ng amo ko. Ano ba ito? Isang hamak na mamamayan lang. Ginalit mo ako. Letcheng Siyang yan na iyan. Bakit ang tigas ng ulo mo? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Durugin siya. Kuya Heng. Patawad, maawa kayo. Kuya Siyang yan. Ikaw na talaga ang pinakaastig. Hindi mo naman sasaktan ng kapatid mo, di ba? Tama. Xiao Liu, narito po ako, amo. Ayos lang, sige, ituloy mo lang ang pagsipsip. Sa iyo na ang lahat ng mga imbakan ng dugong ito. Busog na ako, napakasarap, sobrang kontento na ako. Mahina ang gana mo sa kain. 4 na malalaking tao na ito pero hindi mo pa rin naubos ang dugo. Iniisip ko kasing dahan-dahanin lang ang pagsipsip. Gusto mo pa talagang dahan-dahanin, ha? Xiao Liu, napakagaling mo talaga. Siyang yan, ayoko na nito.
Ibibigay ko na ito sa iyo. Aalis na ako agad. Liz na. Bilis, alis na. Sandali lang. Mula ngayon, mag-report kayo rito linggo-linggo. Para may masipsip si Xiao Liu. Hoy, bata, nababaliw ka na ba? Alam mo ba, kung gaano kataas ang katayuan ni Yang Master Bai? Anong katayuan ko? Sa harap ni Kuya Jiang. Wala akong binatbat. Kuya Jiang, huwag kang mag-alala. Sa susunod, darating kami sa tamang oras para mag-report. Young Master Bai, pumayag ka talaga sa batang iyon, na magpasipsip ng dugo sa halimaw na iyon linggo-linggo. Naisahan tayo ng isang basura. Hindi ko matanggap ang kahihiyang ito. Mga tanga ba kayo? Sa sitwasyong iyon kanina. Nagkunwari lang akong pumayag. Para lang pakalmayin siya. Young Master Bai, anong balak mong gawin sa batang iyon? Mayroon akong 10,000 paraan. Para patayin siya. Ang susunod na naghihintay sa kanya, ay isang bangungot. Kuya Heng. Ikaw ang pinakamagaling. Hindi man lang karapat dapat si Siyang Yan na magbitbit ng sapatos mo. Buwisit ka. Dahil sa iyo, babaeng Makati. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo nagkakaproblema ng ganito. Halika rito sandali. Bakit? Anong nangyari? Yung babaeng dinala mo rito. Gising na siya. Kung gising na, edi gising na. Hayaan mo na lang siyang umalis. Hindi ito ganoon ka-simple. Pumunta ka rito at tingnan mo para malaman mo. Tabachoy, andito na ako. Tabachoy. Andito na ako. Walang sumasagot. Nasaan na yung Tabachoy? Ano ito? Ano ba talagang nangyayari rito? Grabe naman, masyadong malupit. Buti na lang ako ito. Sino bang normal na tao ang makakatagal sa sabay-sabay na pagpapasabog ng kanyan? Paano ka nabuhay? Tabachoy, anong ganap dito? Masyadong mapang-api ang kakayahan nitong si Binibining Shen. Ginawa niyang isang dambuhalang kuta ang bahay ko. Sinasabi ko sa iyo, may hangganan ng pasensya ko. Magpaliwanag ka sa mga kanyan ko. Ibang klase na ito, sobrang lala, Xiao Liu. Amo, ipaubaya mo sa akin. Naiwasan niya pa iyon. Ano ba yung kalansay na iyon? May sayad talaga ang baliw na babaeng ito. Mukhang kailangang unahin ng pinuno para matapos ang gulo. Xiao Liu. Amo, sugod. Kandado ng kadena. Ano ito? Bitawan mo ako. Ikaw na baliw na babae ka. Ngayon, kumalma ka rin sa wakas. Gusto mo bang mamatay? Gusto mo ba tayong lahat ay madamay at mamatay? Ate ko, parang awa mo na. Huwag muna tayong magsakitan. Kung alam ka lang. Misunderstanding lang ang lahat. Misunderstanding. Kapag pinaputok mo yan, tapos tayong lahat, game over na. Jiang Yan. Baka naman pwedeng bitawan mo muna siya. Magpaliwanag ka ng maayos. Wala naman tayong atraso sa isa't isa. Hindi kailangang umabot sa ganito, di ba? Kasalanan ito ng baliw na babaeng ito. Ayaw makinig sa usapan. Puro na lang patayan ng gusto. Malinaw na ikaw ang may masamang balak sa akin. Sinilipan mo akong lumalangoy. Isa kang bastos at walang hiyang tao. Ako, may masamang balak sa iyo. Noong tulog na tulog ka pa. Kung may gusto man akong gawin, tingin mo ba makakatayo ka pa ng maayos dyan? Binibining Shen, naguhukay lang ng kayamanan si Jiang Yan noon. Nabulabog lang ang vilya mo. Hindi, kahit ano pa ang mangyari, nakita mo na ang lahat sa akin. Kaya dapat maging lalaki kita. O kung hindi, mamatay ka. May sakit ka ba sa utak, baliw na babae? Sumagot ka na lang sa mga kanyan ko. Mukhang seryoso nga siya sa galit niya. Kuya ko, pumayag ka na munang maging lalaki niya. Paamuhin mo muna siya, kundi, mawawalan tayo ng bahay sa isang iglap. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Ako si Shen Ziyi. Mula ngayon, ako na ang masusunod sa pamilyang ito. Simula sa araw na ito, dapat kang sumunod sa akin ng maayos. Ako ang nasa itaas, naintindihan mo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Isa lang pala siyang mahirap na estudyante. Sandali lang. Bibigyan kita ng ilang dosenang mapa ng kayamanan para paglaruan mo. Ate Shen, sana sinabi mo agad na may mga mapa ka pala ng kayamanan. Huwag lang sa ibabaw. Kahit sumakay ka pa sa balikat ko, ayos lang. Sige, pero sa akin mapupunta ang anumang sandata o kayamanang mahuhukay mo. Grabe, nakatulog na naman siya. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Hintayin natin siyang magising. Team Iron. Sabi niya bibigyan niya ako ng mga mapa ng kayamanan. Team Jin. Xiaoye, may misyon tayo. Bumalik ka muna rito. Sige po. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang babaeng ito. Sabihan mo ako kapag gising na siya. Ito. Team Iron, bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mo nang itanong. Sunod-sunod akong naghukay ng 12 mapa ng kayamanan. Puro kamalasan ang nakuha ko. Mabuti na lang at matatag ang buhay ko. Wala talagang tatalo sa malas ko.
Nga pala, ang mga mapang iyon. Parang ikaw ang nagbenta sa akin ng lahat ng iyon. May kamandag ka yata, bata, Team Iron. Kung hindi talaga kaya, huwag ka na munang maghukay. Paano ako uunlad kung hindi ako maghuhukay? Kailangang maghukay. Narito na pala kayong dalawa. Pasok na kayo, magsisimula na ang pagpupulong. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon ngayon, ay dahil may problema sa isang guho. Ang utos ng alyansa ng kayamanan ay, kailangang masakop ito sa lalong madaling panahon. Dahil kadalasan sa mga guhong ito, may nakabaon na mahalagang lihim na impormasyon. Guho, ang guhong ito, ay nahukay 3 oras pa lang ang nakakalipas. Isa itong sinaunang palasyo ng bronze. Pinaghihinalaang ito ay tahanan ng isang sinaunang immortal. Tahanan ng isang sinaunang immortal. 2 pa lang ang lumilitaw na ganito dati. Ito na ang pangatlo. Tama, sa nakaraang 2 tahanan ng immortal, ang alyansa ng kayamanan ay nakakuha ng ilang mahahalagang impormasyon at maraming mahiwagang kagamitan. Kaya sa paglitaw ng tahanang ito, seryoso itong pinagtutuunan ng pansin ng alyansa ng kayamanan. Sir Jin, kailangan ba nating lahat pumunta para galugarin ang tahanang iyon? Hindi para galugarin, kundi para magpanatili ng kaayusan. Magpanatili ng kaayusan. Ang tahanang ito ay bubuksan para sa lahat. Siguradong dagsa ang mga tao doon. Tayo sa alyansa ng kayamanan, ang may tungkuling magpanatili ng kaayusan sa lugar. Hindi ba't sabi mo ay para kumuha ng impormasyon sa loob ng tahanan? Kailan ito magsisimula? 3 araw mula ngayon. Sa mga darating na araw, gawin ninyo ang lahat para palakasin ang inyong kakayahan. Dahil pagdating ng oras, hindi lang ang mga panganib sa loob ang haharapin ninyo, kundi pati na rin ang maraming malalakas na eksperto na darating. Kung ganoon, itutuloy ko na ang paghuhukay ng kayamanan. Hindi ako naniniwalang wala akong mahuhukay na magandang bagay. Matapos bilhin ni Team Iron ang mga mapa ko, mayroon na akong sapat na pera ngayon. Sa ngayon, hindi pa gising si Shen Ziyi. Kailangan muna nating bumili ng ilang mapa ng kayamanan. Hindi ako payag. Boses iyon ni Ate Tang. Su Yuting, ulitin mo nga ang sinabi mo. Sinabi ko na. Hindi ako payag. Buisit, isang hamak na bearang babae lang. Nakuha pang magmalinis, lintik na yan. Ginoong Yu. Matuto kang rumispeto. Respeto. Ang dumi-dumi mo na. Saan ka kukuha ng respeto? Wala akong panahon sa iyo. Hinto. Hindi ka pa pinapaalis ni Young Master Liu. Liu Yunfeng. Ano ba talagang balak mo? Su Yuting, swerte mo na at napansin ka ng isang malaking tao. Pinapatulog lang kita sa kanya ng ilang gabi. Binibigyan lang kita ng halaga. Huwag kang masyadong mapagmataas. Young Master Liu, hindi ako ganoong klaseng tao. Ang daliri ko. Walang hiyang babae ka. Naglakas loob kang kagatin at putulin ang daliri ko. Liu Yunfeng. Mukha mo. Baliin niyo ang mga buto ng babaeng yan. Itapon niyo siya sa bangin ng mga halimaw. Lintik na yan. Sa tingin ko nababaliw ka na talaga. Kinalaban mo si Young Master Liu. Sino ka namang bata ka? Ate Tang, ayos ka lang ba? Siyang yan. Huwag kang makialam dito. Umalis ka na agad. Ate ko siya. Ate mo. Sige. Pamilya pala kayo, ha? Edi sabay ko na kayong lilikidahin. Sugod. Baliin niyo ang mga binti ng batang ito. Siyang yan, takbo. Anong klaseng mahika ito? Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyo. Huwag kang lalapit. Kilala mo ba kung sino ako? Nagbago na ang isip ko. Bakit ko naman ibibigay sa iyo? Anong gusto mo? Ngayon, ako na ang pinuno ng pamilya. Sa susunod na mga araw, sasama ka sa akin para makipagkita sa mga magulang ko. Hindi ba parang masyadong mabilis iyon? Ngayon alam mo na ang matakot. Huli na ang lahat. Luluwag ka at magmamakaawa sa akin ng 3 beses. Tapos pasamayin mo ang ate mo sa ospital. Pagsilbihan niya ako hanggang sa gumaling ang sugat ko. Maaari ko pang pag-isipan iyan. Sige. Ikaw. Ang mga salitang iyon, huwag mong asahang makakalimutan ko sa loob ng 3 araw. Ituring na nating bayad iyon. Tungkol naman sa puhunan, sabihin mo sa tatay mo, at sabihin mo rin sa lahat ng kakilala mo. Su Yufei, hindi biro ito, kapag ginalaw niyo pa kahit isang hibla ng buhok niya. Sisiguraduhin kong maglalaho ang pamilya Liu sa lungsod ng Lukheng. Ate, tero na. Siyang yan, pag-usapan natin ito pag-uwi. Malakas ang impluwensya ng pamilya Liu sa lungsod ng Lukheng. Nakahiya sila ngayong araw. Siguradong gagantay ang mga iyon. Kung ganoon, huwag ka nang tumuloy. Kaya ko namang lumipat ng ibang lugar. Hindi pwede. Gagawan ko ng paraan ang tungkol sa trabaho mo. Tumigil ka muna sa pagtatrabaho. Gising na si Jiang Yan, gising na siya. Gising na si Shen Ziyi. Pumunta ka na rito agad. Sandali lang, darating na ako agad. Ate, magpahinga ka muna sa mga susunod na araw. Hintayin mo ang balita ko. Takot na takot ka sa isang hamak na bata lang. Tay, hindi talaga siya ordinaryong tao. Ang bagsik na iyon, ramdam ko. Gusto niya akong patayin. Isang iglap lang ang kailangan niya. Ano ang pangalan niya? Jiang Yan. Sabi niya ang ate niya ay si Su Yuting. Nagtatrabaho sa bar sa bundok Yanlan. Jiang Yan. Hindi pwedeng nagkataon lang ito. Hello, Old Jin. Ako ito, si Liu Zhengshan. May itatanong lang akong tao. Ang pangalan ay Jiang Yan. Bata pa siya. Miyembro ba siya ng inyong alyansa ng kayamanan? Old Liu. Bakit mo siya itinatanong? Binugbog niya ang anak ko.
Old Leo, makinig ka sa payo ko. Kalimutan mo na ang nangyaring ito. Opisyal na miyembro na ng alyansa si Jiang Yan ngayon. At saka, napaka-espesyal niya. Binalasubas ng anak mo ang taong hindi dapat kinalaban. Espesyal. Gaano ba siya ka-espesyal? Isa pa, si Jiang Yan ay pinoprotektahan ni Wang Tianfeng. Si Master Wang mismo ang nagsabing bantayan siya. Kilala mo naman si Master Wang, di ba? Isang alamat sa alyansa ng kayamanan. Isa ring kandado ng Jin. Alam mo kung gaano kabigat ang salita niya sa alyansa. Alam mo iyon. Tay, iyan ang sabi ni Tito Jin. Tay, ikaw, simula ngayong araw. Huwag mo nang guguluhin si Su Yuting. Kapag nakita mo siya, umiwas ka. At iyong si Jiang Yan, huwag mo siyang kakalabanin. Naintindihan mo ba? Pero, walang pero. Gusto mo bang mabasak ang pamilya Liu? Maghanda ka ng malaking regalo. Bukas, ako mismo ang pipila para humingi ng paumanhin. At isa pa, i-check mo si Su Yuting. Alamin mo kung ano ang kailangan niya. Ibigay mo ng palihim. Tandaan mo, dapat palihim lang. Huwag mong hahayaang mahalata niya. Tay, kailangan ba talagang umabot sa ganyan? Tungkol sa Wang Tianfeng na sinabi ni Old Jin. 10 taon na ang nakakaraan. Mag-isa niyang pinatumba ang 3 malalaking pamilya sa kabilang lungsod ng Linjiang. Dahil lang sa binastos ng mga kabataan doon. Ang isang babaeng estudyante. Kung marunong lang lumaban si Jiang Yan, hindi ako matatakot, pero si Wang Tianfeng ang nasa likod niya. Nasaan si Fatso? Naghahanda si Young Master Tang Chong ng merienda sa kusina. Ang mga bagay na ito, lahat ng ito ay gawa ng babaeng si Shen Ziyi. Huli ka na ng 3 minuto at 17 segundo. Bahay ito ni Fatso. Anong ginagawa mo rito? Sinira mo ang tirahan ko. Kaya pansamantala ko itong kinuha, ginawa ko itong kuta, pero malinaw na ikaw ang nagpasabog doon. Siya nga pala, hindi ba't sinabi mo noon, nabibigyan mo ako ng mahigit 10 mapa ng kayamanan. Mahaba ang buhay sa mundo, nagbago na ang isip ko. Bakit ko naman ibibigay sa iyo ng libre? Oh, anong gusto mo? Ngayon, ako ang pinuno ng bahay na ito. Sa mga susunod na araw, sumama ka sa akin para makilala ang mga magulang ko. Hindi ba parang masyadong mabilis yan? Kung pupunta ka, ang mga mapang ito ay magsisilbing dot. 10 piraso. Ano, gusto ko ng 10 mapa bilang paunang bayad. At ako mismo ang pipili, pumayag ka rito, at sasama ako sa iyo. Sige, deal. Para mabuksan ng isang co-seeker ang kandado ng Jin, kailangan ng matinding lakas mula sa maraming kayamanan. At pagkatapos ng 3 araw sa sinaunang palasyo ng bronze, may banta, paano mo nalaman? Hula lang. Anong pinagkaiba niyan sa gawa-gawang kwento? Mabuti pang ibigay mo na sa akin ang mga mapa. Ako na ang baalang maghukay. Tumigil ka sa daldal. Sumunod ka sa akin. Grabe naman. Tingin mo ba may makukuha tayong matino sa lugar na ito? Sino ang makakasiguro? May nakahukay na nga ng golden elixir. Mula sa loob ng palikuran doon, sumugal tayo. Baka sakaling swertehin at maging ginto ang tanso. Mamaya, lumayo ka ng kaunti. Hukayin mo para sa akin. Anong nangyayari? May lumabas na ba? Anak ng. Ang baho. Ano yan? Isang baboy. Diwata. Bakit mo tinalikuran ang dakilang general na ito? Panoorin mo akong gawin kang lechon. Dumadaloy ang tubig ng ilog langit. Sino ang nangangahas hamarang sa general na ito? Huwag kang mamatay. Medyo mahirap kalaban ang isang ito, Master Jiang. Gamitin mo ang mga kadena para pigilan siya. Gagawa ako ng paraan para tapusin siya. Sinabi ko na sa iyo noon pa, walang kwenta ang mapang ito, pero ayaw mong maniwala. Sa susunod na paghuhukay, ikaw naman. Pero unahin muna nating talunin ang mabahong baboy na ito. Sige, igapos mo siya. Ibalik mo sa akin. Isang kabayo. Isang lobo, 2 ahas, sabay-sabay. Ito ba ang nasa mga alamat? Master Jiang, harangin mo siya. Heto na. Buti na lang mabilis akong nakailag. Kung hindi, baka nahigop na ako sa loob. Shen Ziyi, pipigilan ko siya. Kaya mo ba yan? Sisiw lang to. Lakas ng loob ng babaeng to. Ah, may alas pa ba siya? Magandang pagkakataon. I-lock mo na. Buwisit. Bawiin mo. Naglalabas ng galit ang Diyos. Lagot na. Ano to? Ikaw pala yan. Kusa nang lumabas ang sibat na may 3 talem. 8 karakter, mamatay ka na. Grabe, ang lupit, ang tindi ng pagsabog na yun, karma na ba to? Ang tapang talaga ng baliw na babaeng to, gusto niya yata makakuha ng Nobel Peace Prize sa gulo. Tapos na.
May ibubuga rin pala ang babaeng to. Ang unang dalawang lugar. Ang isa ay ang palasyo ng puting jade. Ang isa naman ay ang yungib ng itim na bato. 73 mahiwagang kayamanan ang nakuha sa palasyo ng puting jade. At 12 balumbon ng sinaunang teknik sa pakikipaglaban. Sa yungib ng itim na bato naman, 29 na kalansay ng mga sinaunang kultibador ang nahukay. Pati na rin ang 3 hula tungkol sa malaking pagbabago ng langit at lupa. Malaking pagbabago ng langit at lupa, nilap ng mga matataas na opisyal ng alyansa ang mga detalye. Pero may mga chismis na nagsasabing, ang nakatala sa hula ay ang kasaysayan ng mundong ito, bago pa dumating ang mga bagong alituntunin. Ibig sabihin, bago pa nagsimula ang panahon ng paghuhukay ng kayamanan ng lahat, ang tunay na anyo ng mundong ito. Totoo yan, matagal ko na rin gustong itanong to, mapa ng kayamanan, paghuhukay, mga biyayang alituntunin, saan ba talaga nanggaling ang mga kababalaghang ito? Kung ang mga guhong ito ay may impormasyon bago ang pagbabago. Ibig bang sabihin, makikita natin ang sagot doon. Huwag ka nang mag-isip ng masyado. Ang trabaho mo ay panatilihin ang kaayusan. Siguraduhin mong walang malaking gulo habang nag-e-explore. Naiintindihan ko po, isang sinaunang guho na hindi pa napapasok. Ibig sabihin, napakaraming pagkakataon para lumakas. Hindi ko pwedeng palampasin to. Mahiwagang gamit, teknik sa pana, mga gamot, mga lihim na sining na nawala na. Kahit alin sa mga yan, sapat na. Sinaunang palasyo ng bronze. Bubukas sa madaling araw. Magsasara sa takdang oras. Ang papasok ay bahala na sa sariling buhay. Ang makukuha sa loob ay depende sa swerte nyo. Paglabas ng palasyo, bawal ang nakawan at patayan sa ilalim ng jurisdiksyon ng alyansa. Bawal ang agawan. Ang lalabag ay pupugutan. At isa pa, may 3 palapag ang sinaunang palasyo. Ang unang 2 palapag ay na-survey na ng alyansa. Kahit delikado, hindi naman ito nakakamatay agad. Ang ikatlong palapag, wala pang nakakatapak doon. Kung alam nyong hindi nyo kaya, huwag maging sekim. Madaling araw na. Ito ang enerhiya ng espiritu. Napakalinis na enerhiya. Sugod. Xiao Yu. Nandito rin pala kayo. Ang ganitong pagkakataon. Paano ko naman palalampasin? Mukhang delikado sa loob. Ang ganitong uri ng mga guho, minsan lang lumitaw sa loob ng ilang dekada. Normal lang na maging mapanganib. Kung hindi ito bubuksan ng alyansa ng kayamanan sa publiko. Dahil ganoon ang sitwasyon. Terror na. Ito ang loob ng sinaunang palasyo. Ito ay higit pa sa akin. Mga sundalong kalansay ang mga ito. Ang pinakamababang antas ng mga undead. Ubusin sila. Sino yan? Mali ito. Walang katapusan ang mga kalansay na ito. Mom Atres. Bilis. Mom Atres kayo. Hindi. Patay na silang lahat. Ang unang lagusan ng kuweba. Kamatayan sa mga sekim. Nagpakita na ang mga mahiwagang kayamanan. Sino ang nakakaalam? Kung may panganib pa ba ngayon? Anong gagawin natin? Susugod pa ba tayo o hindi? Ang pagbabagong ito. Mabuti ba o masama? Dapat ay wala na ang panganib. Ang sansinukob na ito ng Berdeng Dragon. Kung gusto mong makuha ang mahiwagang kayamanan, natatakot ako na kailangan mo nang magbuwis ng buhay. Ang 3 mahiwagang kayamanan na iyon, akin ang mga yan. Sugod. Unahan na lang, kung sino ang mauna, siya ang may-ari. Ang lakas ng loob ninyong agawan kami, patayin silang lahat. Makinig ang lahat ng miyembro ng alyansa ng kayamanan. Pigilan ang anumang gulo sa loob ng mahiwagang lugar. Bawasan ang pag-aaway sa isa't isa. Hindi pa rin pala siya patay. Sige. Hindi. Huwag. Sabi ng pangkat, anumang sama ng loob sa pagitan ng mga lahi sa palasyo, hindi dapat humantong sa pagpapatayan. Wala kang pakialam. Papatayin kita. Ano naman ngayon? Hoy bata, sino ang may lakas ng loob na kalabanin ako? Sabi ko huminto kayo. Kung sino man ang kikilos pa, hindi ako magdadalawang isip na iwan siyang nakahandusay dito, kasama ng mga kalansay na iyon. Sige, dahil isa itong opisyal na organisasyon. Pagbibigyan kita, pero paano hahatiin ang mga kayamanan? Hindi naman pwedeng tumitig lang tayo, di ba? Depende sa sariling kakayahan. Pero hindi sa paraan ng pagpatay para magnakaw. Pwede kayong mag-usap, pwede kayong magmaliit sa isa't isa, pero walang dapat mamatay. Handa akong maglinis ng basura para sa alyansa. Seryoso ka ba? May libo-libong tao rito. Kaya mo ba silang lahat kontrolin? Kahit isa-isa lang, kakayanin. Setyembre. Buhay pa pala. Hindi mo na talaga kailangang kumilos. Huling beses ko na itong sasabihin. Bahala na sa mga sama ng loob. Huwag pumatay. Ang malakas ay dapat may dangal. Ito ang patakaran. Sino ka ba sa akala mo? Paano nangyari to? Anong klaseng kapangyarihan ito? Masyadong abnormal. Ngayon, lalaban pa ba? Sabi mo ano pang ay lalaban dito? Susunod kami ng lubos sa mga patakaran ng alyansa. Leyes. Alis na, alis, bilis, leyes na, Jiang Yan. Tingnan mo doon. Ano iyon? Malamang iyon ang pasukan patungo sa ikalawang palapag. Puntahan natin at tingnan.
Tingnan natin. Gustong pumunta sa ikalawang palapag. Kailangang dumaan sa mga papel na ito. Syempre, may sumubok na dumaan ng sapilitan. Nabigo sila. Ang mga papel na bronzeng ito, nagbabantay dito. Walang kakaiba sa kanila. Bakit hindi muna natin siyasatin? Baka may ibang paraan para makadaan. Hindi ba halata iyan? Ang banal na aklat na ito. Nagtatala ito ng dakilang landas ng kawalang hanggan. Kapag nakuha ang aklat na ito, tiyak na makakamit ang buhay na walang hanggan. Umalis kayo. Akin ang banal na aklat. Patay na ako. Mabilis, umurong kayo. May pagitan ng lakas ng mga papel na bronze. Habang nagbabago ang kanilang posisyon. Sugod. Hindi makadaan. Hindi sila makakapasok sa ikalawang palapag. Sino mang pumasok, patay. Amo. May napansin ka ba? Masyadong mabilis. Anong masyadong mabilis? Patay. Hindi pa rin pala patay. Sige. Huwag. Patay pa rin sa huli. Sabi ko na sa inyo, walang makakadaan sa lagusang ito. Maghiwa-hiwalay na tayo, alis na. Interesante, nahanap mo na ba ang pattern? Maglakad ng dahan-dahan. Hindi lang basta mabagal na paglakad. Ito ay tungkol sa dalas. Ang paggalaw ng bawat isa ay lilikha sa buong espasyo ng lagusan, ng isang uri ng resonance. Habang bumibilis, habang nagmamadali ang mga hakbang, lalong lumalakas ang resonance, at magti-trigger ang depensa. Kapag ang bilis ay mas mababa sa itinakda, at ang mga hakbang ay sumabay, sa mabagal na ritmo ng espasyong ito, ituturing ka na isang bahaging walang panganib, mukhang. Ang sinusubok dito ay ang tatag ng loob, sa harap ng tukso ng pagiging immortal. Kaya mo bang pigilan ang likas na kasakiman at pagmamadali? Gusto mo bang subukan? Tara na. Mauna ka na. Medyo kinakabahan ako. Tandaan mo, huwag mabilis, huwag magmadali. Dapat matatag ang bawat hakbang. Isipin mong ikaw ay bahagi ng espasyong ito, isang gumagalaw na bato. Dito ako, silang tatlo. Saan sila pupunta? Ngayon na. Kumapit ka lang, malapit na tayong magtagumpay. Anak ng tinapa, talagang nakalusot sila. Ano ba talaga ang natuklasan nila? Tingnan mo ang itsura nila. Dahan-dahan lang. Tama, panatilihin ang bilis. Umatras na. Ang pangalawang kayamanan. Akin to. May lakas ka ba ng loob? Huwag mo akong madaliin. Kahit ritmo hindi mo makuha, wala kang karapatang umagaw ng pagkakataon. Bagalan mo pa ng kaunti. Nandito na tayo. May dumadaloy na bagong lakas sa loob ko. Enerhiya ng espiritu. Mukhang lumakas ako ng gusto. Hindi nga nagkamali, isa itong sinaunang kuweba ng mga immortal. Nanay ko po. Lalabas na yata ang puso ko sa kaba. Ang disenyo ng pangalawang palapag, mas magarbo kaysa sa una. May 300 dito. Mukhang bawat 100 ay may kaukulang kakaibang pagsubok. Ito na ang pangalawang palapag. Ang kayamanan sa pangalawang palapag. Siguradong pambihira ito. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Ang ganitong pagkakataon. 300. Kahoy. Tubig, apoy, alin ang pipiliin? Paano tayo pipili? Sundan natin sila, baka maubusan tayo ng swerte. Dito tayo sa panig na ito. Grabe naman ang lugar na ito. Kapag nagpatuloy pa tayo, matutunaw na tayo ng tuluyan. May kung ano sa harap, tingnan mo, mukhang isang kayamanan. Napakainit. Kapag nagpatuloy pa ito, hindi ko na kaya. Mag-ingat, linyang apoy na may magnetismo, sinaunang halimaw, napakalakas ng lason, bumubuga pa ng apoy. Bakit kayo tumatakbo? Sabay-sabay tayong lumaban, ubusin ang mga alakdan na yan, mapapasa atin ang kayamanan. Ang titigas ng mga hayop na to, mag-ingat ang lahat, huwag gumamit ng basta-bastang lakas ng apoy. Ang mga pader dito, madaling magliyab, kapag sumabog ito, makukulong tayong lahat dito, sige. Magaling din ang babaeng ito. Ang dalawang uka na ito, ang hugis ay katulad ng kanina, kamukhang kamukha ng pulang perlas na iyon. Posible kaya, kailangang ilagay ang perlas na iyon sa loob. Dapat ay ganoon nga, pero ang perlas na iyon, siguradong hindi magiging madali ang pagkuha niyan. Iyan ang Ho-Phung Hang. Isang anino lamang iyan ng sinaunang banal na nilalang. Takbo na. Nakatuon na sa atin ang paningin ng halimaw na ito. Gamitin ang lakas ng apoy para pigilan siya. Teng Chong, gamitin mo ang iyong kakayahan sa yelo para gumawa ng makapal na hamog. Para malito ang kanyang paningin. Gagawa ako ng paraan. Kunin mo ang bowl ang iyon. Naintindihan, saklolo.
Nakuha ko na. Ang 3,000 talon na espada. Isa itong banal na sandata mula pa sa panahon ng mga alamat. Ang Ho Phung Hang. Dahil isa lamang itong anino, likas na matatakot ito sa sandatang iyan. Ang Lupe. Bitaw na. Sige. Kaya pala, ang ikalawang bola, ay ang mismong Ho Phung Hang. Sa wakas, nabuksan din. Terra, pasok na tayo. Ano ito? Sa loob ng botelyang ito, may umaapaw na enerhiya ng elemento ng apoy. Malamang ay isa itong tableta ng natutunaw na apoy. Ang tabletang ito, siguradong malaki ang maitutulong nito, para wasakin ang aking kandado ng Jin. Ang tabletang ito ng apoy, kumusta na? Ramdam na ramdam ko na. Ang aking kandado ng Jin, ay dahan-dahan ng lumuluwag. Ang pagbukas ng unang kandado ng Jin, ay papalapit na ng papalapit. Ito ang sining ng pagkontrol sa apoy, isang sinaunang teknik ng mga immortal sa pag-utos sa apoy. Eksaktong-eksakto ito para sa akin. Ang mga gamot na ito, mabebenta sa malaking halaga. Yaman na tayo nito. Ayos, napakahusay. Hindi ko akalain na ang 3 kabataang ito, ay makakalampas sa pagsubok ng daan ng apoy. May ibubuga rin pala kayo. Nagawa ninyong tunawin, ang aking itim na enerhiya ng kadiliman. Pero ang galing ninyong iyan, ay kulang pa sa paningin ko. Mahirap kalabanin ang taong ito. Anong gagawin natin? Takbo. Akala nyo ba makakatakas kayo? Malapit na talagang bumukas ang kandado ng Jin. Sino ka ba talaga? Isa pang salita, ako dapat ang nagtatanong sa iyo. Sino ka ba talaga? Mula ako sa Shadow Pavilion, sa ikatlong palapag ng sinaunang palasyo ng Bronze. May bagay na gusto ang Shadow Pavilion. Nandito lang ako para makuha iyon, at para linisin ang daan. Mula sa mga taong nakaharang, Shadow Pavilion. Isang napaka-misteryosong organisasyon iyon. Nitong mga nakaraang taon, marami na silang ginawang malalaking gulo. Nabalitaan ko rin iyan. Sabi-sabi na ang Shadow Pavilion, sa gitna ng silangang dagat, ay nagtatayo ng isang lungsod ng mga immortal. Ano ba ang nasa ikatlong palapag ng sinaunang palasyo ng Bronze? Ano iyon? Hindi ko alam. Hamak na tauhan lamang ako. Inutusan lang ako ng mga nakakataas na pumunta rito.